Amen. Isang maganda, masaya at pinagpalang araw po sa ating lahat at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Amen. Maging ganoon din po sa mga kasama natin na nanonood via live stream. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa inyong lahat. At huwag po natin kakalimutan i-like and i-share yung ating pong live stream ngayong umaga upang mas marami pa po ang lumakas at makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Tunay nga po na napakabuti po ng Lord sa ating mga buhay sapagkat tayo pong lahat ay magkakasamang muli sa araw na ito upang purihin at dakilain ng kanyang banal na pangalan na nandun po na patuloy na nandun po na yung kabutihan niya sa ating mga buhay. Amen. Sabi nga po sa Psalms 118 verse 24, "This is the day that the Lord has made and let us rejoice and be glad on it." Amen. So, gaano man po naging kabigat or nakakapagod yung mga nagdaang araw po sa ating lahat, patuloy na maging masaya at magdiwang at maging magalak po ang buhay ng bawat isa dahil ang araw na ito ay araw para kay Kristo. Amen po ba doon? Amen? Bigyan nga po natin ang pinaka-the best sa palakpak ang ating Diyos sa buhay sa umagang ito. Amen? Sa tunay nga po na sama-sama po natin purihin, pasalamatan ng ating Diyos sa buhay sa umagang ito at ibigay po natin yung pinaka-the best na papuri at pasalamat para po sa Kanya. Kaya po tayong lahat ay tumayo at pangungunahan po tayo ni Sister Jed Roman sa opening prayer at ng worship team. Hallelujah. Patuloy po tayong lumagay sa diwa at presensya ng ating Panginoon. Yes, O Lord. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong araw, sa panibagong buhay, sa panibagong kalakasan, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Ngayong araw, Panginoon, buong puso namin ibibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat na nararapat para sa iyo, Panginoon. Yes, O Lord. Hallelujah, Jesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship
Lord, sa lahat ng tatayo, sa opening prayer, Lord, hanggang closing prayer, Panginoon, offeratory, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng tatayo, Panginoon, I pray, Panginoon, na ikaw lamang yung maitaas, Lord. Especially, Panginoon, yung magme-mensahe, Panginoon. I pray for Pastor, Panginoon. Tunay nga, Lord, na itago mo lamang siya, Panginoon, sa inyong likuran, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang, Lord, yung mapapurihan, mapasambahan, Panginoon. At Lord, I pray na yung ituturo niya, Panginoon, tunay nga, Panginoon, na may apply po namin, Lord, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Tunay nga, Lord, na maibigay namin yung best, Lord, best worship, Panginoon, best praise, Panginoon, Lord, para sa inyo dahil deserve mo nga po ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy na kiname ko na, Panginoon, na matagumpay na, Lord, yung aming gawain sa araw na ito, Panginoon, kasi ikaw yung kasama namin, Panginoon. Salamat, Lord. Tunay nga na binabalik ko lamang sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen po. Tunay nga po na sa umagang ito tayo'y pinagpala na ng Diyos. Kaya't wala po tayong ibang pupurihin, wala po tayong ibang sasambahin at higit sa lahat, mamahalin kundi ang ating Panginoon Diyos lamang. Kaya tayo po'y umawit at umindak muli sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, yes, O Lord.
sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, o ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong
Napakabuti mo po, O Diyos, sa aming mga buhay. Hindi man po kami karapat-dapat ay dahil sa inyong biyaya ay naligtas kami sa pamamagitan po ng aming pananampalataya sa aming Panginoong Hesus. Sapat po ang inyong biyaya, sagana ang inyong biyaya, sukdulan ang inyong biyaya sa aming buhay. Nanaog po ang Panginoon Hesus dito sa lupa para hanapit, iligtas ang mga naligaw. At isa po kami doon. Salamat po, O Diyos, dahil kami po ay naging anak mo. Kaya nakatatawag kami sa inyo ng aming Ama. At nasamba namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Salamat dahil kami po ay nakakahinga. May lakas kami. At nabubuhay kami sa mundong ito, O Diyos. Nabubuhay pa kami sa mundong ito. Taglay ang karunungan na gagaling po sa inyo. Salamat po, O Diyos, ngayong pong umaga. Alam po namin na may gagawin po kayo sa aming kalagitnaan. Kaming naririto at yung po mga nasa live stream, pagpapalain niyo po silang lahat. Ang mga may sakit gagaling. Yung mga nanghihina, lalakas. Yung mga nalulungkot, sasaya. Mabubuhay po yung pag-asa ng nawawala ng pag-asa. Magkakaroon ng relasyon sa inyo ang maraming kaluluwa. Titibay, tatatag ang pananampalataya ng bawat isa dahil sa pahatid mong salita. Kayo, Diyos, na hindi nagtatangay ng tao dahil ng inyong biyaya ay para sa lahat. Salamat, kami po yung nagpapakumbaba. Tulad po ng sinabi ni Juan Bautista, kinakailangan kayo ang madakila. Kami po yung mababa. At salamat po, i-bless niyo po ang mga narito sa Pilipinas, nasa ibang bansa. At idinideklara po namin ang umagang ito ay umaga ng kalakasan, umaga ng kagalakan, umaga ng kaligtasan. Hindi lamang sa lugar na ito, sa lahat ng churches sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Salamat sa mga kaluluwang maliligtas sa araw na ito. At ang ministry sa lugar na ito ay makakabawas sa suliranin ng 8 billion tao sa buong mundo. We are blessed. Kami po ay nagpapakumbaba. Sa inyo lang ang kapurihan, ang banal na Espiritu, ang gagabay sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Amen. Amen. So, palakpakan po natin ang Diyos sa music ministry. Napakaganda po ng ating inawit. At ang Diyos po ay nalulugod sa mga sumasamba po sa Kanya. Amen? So, praise God. At papasalamat tayo sa Lord dahil bago po itong akin pong ito pong ginagamit ko lapel. Salamat po sa inyong suporta at panalangin dahil naka-order na naman yung ating si Kuya Ivan yung sa music team ng mga bagong mic. So halagang 9,000 po yun. Glory to God. Dahil yung mga pinagkakaloob natin sa Panginoon ay nagagamit natin sa kanyang ministry. Para sa karangalan po ng Diyos. Kaya salamat sa inyong suporta at panalangin. Palakpakan po natin ang Panginoon. At salamat din po sa patuloy niyo pong pag-share. At alam ko po, marami po yung nakakarinig ng kanyang salita. Sa panahong ito, wala na tayong pwedeng kapitan pa, kundi ang Diyos, ang kanyang salita. Nakikita po natin yung mga nangyayari sa kapaligiran. May mga lindol, may mga gera, may mga sunog, at maraming aksidente. Pero kapag close tayo sa Diyos, walang close sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Kasi po, prophecy po yan eh. Prophecy po yan. Ang prayer natin, ingatan tayo ni Lord. Hindi naman ipinanalangin ni Shadrach, ni Meshach, Abednego na patayin yung apoy sa pugon. Ang prayer nila,
ingatan sila. Amen? Kasi prophecy yan eh. Nakasulat yan eh sa Bible eh. Sa Mateo 24. At ang Panginoong Jesus ay yan din yung panalangin yan din ang panalangin niya sa John 17 sa buong body of Christ na ang prayer niya, ang buong katawan, ang buong body of Christ ay iligtas sa masama. Basahin niyo po nakalagay doon, iligtas sa masama. Kasi maranasan natin yan. Dahil hindi naman tayo taga-lupa. Amen? Temporary lang yung pagtira natin dito sa lupa. Ang tunay natin talagang tahanan ay ang langit. Philippians 3:20. At may pag-asa tayo. Nangyayari man po yung mga nasa dito sa mundo, yung mga sakuna, sa lupa lang yan. Amen? Kaya may hope and eternity tayo. Lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesus ay may pag-asa tayo sa hinaharap. Yun na yung pinaka magandang benepisyo ng isang tumanggap kay Jesus, yung may relasyon kay Kristo. Amen? May pag-asa tayo sa hinaharap. Meron tayong buhay na wala hanggan. So, ang topic po natin ngayon pong umaga, sabi po rito ay grace of God, biyaya ng Diyos. Kasi sa totoo naman po ay, kaya tayo naririto, biyaya laan po ng Diyos yan. Nakakahinga tayo, biyaya laan ng Diyos yan. May talento tayo, kakayanan. Kung ano meron tayo, biyaya laan ng Diyos yan. Hello? Ba yung nakakalakad ka, biyaya ng Diyos yan. Sabi nga doon sa nabasa ko na isang quote, yung makauwi ka lang, naligtas sa iyong tahanan, nagbiyahe ka, biyaya ng Diyos yun. Hello? Kaya dapat po nating laging nire-recognize na nabubuhay tayo sa mundong ito dahil sa biyaya ng Diyos. At alam niyo po, tayo po ay naligtas hindi dahil sa tayo ay mabuti. Naligtas tayo dahil mabuti ang Diyos. Sabi mo siyang katabi, mabuti ang Diyos. Amen? So, ang text po natin ay dito po sa 2 Samuel chapter 9, 1-8, at saka po yung verse 13. Sabi po rito, 2 Samuel chapter 9, verse 1-8 hanggang 13. Babasahin ko po ito ng buo para may kwento ko sa inyo istorya. Minsay nagtanong si David, meron pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Gusto kong ipadama sa kanya ang aking kagandahang loob, alang-alang kay Jonathan. Nang buhay pa si Saul, may alipin siyang Siba ang pangalan, kaya't ipinatawag ito ni David. Paglapit ni Siba, tinanong siya ng hari, ikaw ba si Siba? Ako nga po, mahal na hari. Tugon niya, may nalalaman ka bang buhay sa sambahayan ni Saul? Gusto ko siyang pakitaan ng mabuti. Ayon sa aking pangako sa Diyos, wika ng hari. Mayroon po, si Mephibosheth, na anak ni Jonathan. Siya po isang lumpo. Tugon ni Siba. Saan siya naroroon? Tanong muli ng hari. Nasa Lo-debar po. Nakatira sa bahay ni Maker na anak ni Amiel. Sagot ni Siba. Pinasundo agad ni David si Mephibosheth, anak ni Jonathan at apo ni Saul. Nang mahiharap siya kay David, siya'y nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Ikaw ba si Mephibosheth? Tanong ng hari. Ako nga po, mahal na hari. Sagot naman ito. Sinabi ni David, huwag kang matakot. Gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para sa iyo. Alang-alang kay Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupaing ng iyong lolong si Saul. At laging nakahanda ang aking hapag para sa iyo. Nagpatira pa muli si Mephibosheth at sinabi niya, sino po ako para pag-ukulan ng pansin? Ako'y walang silbi. Last verse, yung pong verse 13. Doon na po tayo. Kaya't si Mephibosheth na pilay, ang parehong paa, ay nanirahan sa Jerusalem at kasalo ng hari sa pagkain. So, dito po natin kukunin po yung ating mga points kung gaano kabiyaya ang Diyos sa ating mga buhay.
Ito po ay istorya po ito ni David nung si Saul po kasama si Jonathan at yung ilang anak pa ay nasa digmaan kalaban ng Pelisteo. Nung mamatay po si Saul at saka si Jonathan, doon na naging formal yung pag-upo ni Haring David bilang hari. Amen? So, ito po ay sa spiritual, ito pong si Haring David ay kumakatawan sa Diyos. Amen? Kung gaano yung biyaya ng Diyos. At si Mephibosheth naman ay kumakatawan sa atin. Amen? At yung lolo niyang si Saul, nakalaban ni David, ay kumakatawan naman sa ating ninunong si Adan. Hello. So, ito po yung istorya na kung saan ay makikita natin yung kagandahang loob ni David na kahit kaaway niya si Saul, pero sa biyaya at habag, ginawan pa rin niya ng mabuti itong apo ni Saul. Walang iba kundi si Mephibosheth. Ano ho? So, pasok tayo sa points. Ano ang nagagawa ng biyaya ng Diyos? What grace of God produce? Yan. What grace of God produce? Ano ba nagagawa? Ano ba ang nagawa? No, kasi it is finished di ba? Sabi po nung Panginoon Jesus ay nasa krus, doon sa John 19:30, it is finished. Tapos na, permado na ng Panginoon Jesus yung kaligtasan natin. Amen? Nung nakaraang linggo, tinuro ko sa inyo, yung kamatayan ni Jesus, sumisimbolo yun sa payment. Yung muli niyang pagkabuhay, resibo yon. Amen? Kaya sabi mo sa katabi, bayad ka na. Amen? So, kailangan lang po maintindihan natin, ano ba yung grasya ng Panginoon? What grace of God produce? Ano ang nagawa ng biyaya ng Diyos? Number 1, from enemy to friend. Yan. Hello. Tingnan niyo po. Doon sa verse 5 to 6, ipinasundo agad ni David si Mephibosheth, anak ni Jonathan, apo ni Saul. Nang maiharap siya kay David, siya'y nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Ikaw ba si Mephibosheth? Tanong ng hari. Ako nga po, mahal na hari. Sagot naman nito. Ang keyword po dito ay intentional na ipinasundo ni David si Mephibosheth para gawaan ng kabutihan at kagandahang loob. Amen? Si Mephibosheth ay walang ginawang mabuti. Pero sinadya siyang pinapuntahan ni David para matanggap niya ang biyaya galing sa hari. Amen? Praise God. So, si Mephibosheth po ay isinilang na kaaway ni David. Kasi di ba magkalaban si David at si Saul. Ito kasi yung istorya na nung mapatay sa labanan si Saul at saka po si Jonathan. Itong si Mephibosheth ay 5 taong palaang, hawak-hawak ng kanyang yaya, at noong mabalitaan na nangyari doon kay Saul at kay Jonathan, nalaglag po ito si Mephibosheth at napilay siya. 2 paa. Amen? So makikita natin dito na kung tutuusin natin, pwede siyang patayin ni David. Dahil kaaway ni David ang kanyang lolo. At wala siyang kalaban-laban dahil siya ay pilay at may kapansanan. Pero, kusang loob. Pag sinabing biyaya, kusang loob. Kusang loob siyang ipinasundo ni David para gawa ng kabutihan. Amen? So, ano po ba ang kalagayan natin?
tayo kasi ay sumisimbolo sa kay Mephibosheth. Tayo ay may kapansanan. Tayo po ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Di ba sabi po doon sa Roma 3:10-23, walang matuwid sa atin kahit isa. Walang nakaabot sa panuntunan ng Diyos. Ang kalagayan natin ay kagaya ni Mephibosheth. Pero makikita natin dito sa istoryang ito, dahil sa biyaya ng Diyos, si Mephibosheth na kaaway ni David ay ginawang kaibigan ni David. Amen. Kaya nga, number 1, from enemy to friend. Hello. Sabi po rito sa Roma 5:10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Maliwanag. Kagaya ni Mephibosheth, kaaway siya ni David. At si David sumisimbolo sa Diyos. Tayo dati ay kaaway ng Diyos dahil sa ating lolong si Adan. At si Mephibosheth naman naging kaaway ni David dahil sa lolo niyang si Saul. Pero makita natin po yung grasya ng Diyos. Ano ba yung benepisyo ng tunay na magkaibigan? Yan. Siyempre, kapag sabi doon sa Roma 5:10, hindi na tayo kaaway ng Diyos, kaibigan na. So, mo siyang katabi, kaibigan ka na. O, di ba, yung benepisyo ng isang kaibigan ay naipapagtapat natin ang tunay na kalagayan natin sa buhay. Amen? So, ang Diyos ay kaibigan natin dapat, lahat-lahat, sinasabi natin sa Kanya. Maliit, malaki, papasok na naman tayo sa prayer. Amen? Papasok na naman tayo sa intimacy. Yung lahat sinasabi mo. Kasi ganun po yung magkaibigan. Amen? Kayo po, may mga kaibigan na matalik. Nasasabi niyo po doon yung dapat sabihin. Yung mga confidential, sinasabi niyo. Hello? Pangalawa po, nalalaman natin ang sekreto ng puso ng ating kaibigan. Ibig sabihin, kaya open nga walang lihiman. Kaya sa atin, sa spiritual, sinasabi din ng Diyos yung kanyang gagawin. Amen? Naalala niyo po si Abraham. Sabi po ng Diyos kay Abraham ay, hindi ko ililihim yung gagawin ko kay Abraham. So, parehas lang po yon. Kasi tayo po ay nasa New Covenant. Noong Old Testament, ang kinakausap lang ng Diyos doon, mga piling tao. Mga propeta, hinirang ng Diyos. Pero ngayon, nasa New Covenant tayo, lahat kinakausap na tayo ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, lahat kinakausap na tayo ng Diyos. Kung tinanggap mo sa Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, anak ka na niya. At naging kaibigan ka pa. Hello? At yung sekreto ng puso ng Diyos, sasabihin sa atin. Hello? Pangatlo po, sinusunod natin ang payo ng ating kaibigan. Dahil malaki ang tiwala natin sa Kanya. Hello? Di ba, pagka ang kaibigan niyo po ay nagpayo, lalo na po Kristiyano, ay sinusunod natin kasi alam natin hindi tayo mapapahamak. Di lalo na po kung ang kaibigan natin ay Diyos. At ang salita niya ay yun po yung ating sinusunod. Amen? Kasi yun po yung Diyos. Sa pasimula pa, ang salita ay Diyos. Amen? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya kung feeling natin ay, kung sa mga nakikinig ngayon, kung feeling natin ay wala na tayong kaibigan o walang maging gustong makipagkaibigan sa atin, pero may good news. Meron po tayong Diyos na punong-puno ng biyaya na gusto po tayong maging kaibigan. Kaya nga, ang dapat, priority natin talaga si Lord. Si Lord.
Hello? Siya yung kaibigan natin eh. Dapat, yung sinasabi ng Diyos, yung gagawin natin. Kasi pag sinabi lang ng tao, mabibigo tayo eh. Hello? At pagka ang ginagawa natin ay sinabi ng Diyos, ay kaibigan natin yon. Sigurado, hindi po tayo mapapahamak. Yun po yung kahalagahan talaga ng meron tayong intimate relationship sa Diyos. Ang magkaibigan ay malalim ang relasyon po niyan. Palakpakan po natin ang Panginoon. So makikita po natin na yung salitang biyaya, ano po, gusto ko lang ang maintindihan nyo, baka lagi nyo pong narinig dito, Pastor Lucky, palaging biyaya yung pinapangaral eh. Ano ba yun? Amen? Hello? Lagi na lang sinasabing biyaya. Para mas mabilis natin ito maintindihan. Ano ho? Merong isang magnanakaw na pumasok sa isang bahay at bukod sa siya'y nagnakaw, pinatay pa yung anak noong may-ari ng bahay. Ang ginawa po nung may-ari ng bahay ay tinutugos niya yung magnanakaw para patayin din. Ang tawag po doon ay vengeance, paghihiganti. So, kung ang ginawa naman po nung may-ari ng bahay na namatay ng anak at nanakawan ay ipinagpaubaya na laan sa pulis at sa batas, ang tawag po doon ay justice. Hello? Pero kung yung may-ari po ng bahay, ang ginawa niya ay, yung magnanakaw ay inampun pa niya, kinalinga, at pinatira sa kanyang bahay. Ang tawag doon ay grace. Sabihin mo sa katabi, grace. Ganyan po tayo dati. Dati po tayo ay kaaway po ng Diyos. Dahil sa ating lolong si Adan. Hindi tayo karapat-dapat kagaya po na inawit natin kanina. Wala. Hindi, lahat tayo hindi po qualified. Pero dahil ang Diyos ay may covenant, nakipag-covenant sa tao sa pamamagitan ni Jesus, naging kaibigan niya tayo. At iniligtas niya tayo. Kung si David ay may covenant kay Jonathan na preserve ang buhay ni Mephibosheth. Hello? Kaya po, number 1, from enemy to friend. Di ba, grace ni Lord John? Sabi mo siya katabi, di ba, grace ni Lord John? Number 2. Tingnan niyo po doon sa verse 7, sabi po doon sa verse 7, sinabi ni David, huwag kang matakot. Gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para sa iyo. Alang-alang kay Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul. At laging nakahanda ang aking hapag para sa iyo. Ang keyword po rito ay huwag matakot. Siyempre, siguro iniisip po ni Mephibosheth, kaya siya ipinatawag. Pinatawag ni David, pwedeng paghihigantihan siya. Hindi po malayo yon. Pangalawa, ang iniisip ni Mephibosheth, papatayin siya. Kaya takot na takot siya. Kaya sabi sa kanya ni Haring David, huwag kang matakot. Amen? Gagawin ko lahat na magagawa ko para sa iyo. Maibalik ko ang lahat ng lupain ng iyong lolo. Grabe, no? Di ba? Grace ni Lord. Yan, sabi mo sa iyong katabi, grace ni Lord. Mali ang ina-expect ni Mephibosheth. Pero ang ganda ng intention ni David. Hello? Kaya ang Diyos po, maganda po ang intention sa buhay ng bawat tao. Sabi mo sa iyong katabi, maganda ang intention ng Diyos sa buhay ng bawat tao. Kaya, number 2,
Sabi po rito, number 2, ano ang nagawa ng biyaya ng Diyos? From fear to assurance of salvation. Kasi alam niyo po, matapos makausap ni David, si Mephibosheth ay napawi ang kanyang takot. Hello? Kasi may word may word of affirmation. Para bang nag-confirm, lumakas siya, nagkaroon siya ng pag-asa. Dati natakot. Pero nung makausap ni David si Mephibosheth, napawi ang kanyang takot at natanggap niya ang biyaya at katiyakan ng kaligtasan. Hello? Nagkaroon siya ng kapanatagan. Hello? Yung takot, from fear to assurance of salvation. So alam niyo po, ito po'y kalagayan ng maraming tao na wala pong relasyon sa Diyos. Yung punong-puno po ng takot, lalo na ngayon, di ba? May lumilindol, tapos may nagigera, may mga sunog, tapos mayroon pang mga kung ano-anong mga nangyayari. So, sabi po rito sa Lucas 21 verse 26, ito po yung nararamdaman ng maraming tao na walang relasyon sa Diyos. Ngayon, kung may relasyon ka sa Diyos, alam mo kasi pag namatay ka, bubuhayin ka uli ng Diyos. Dahil temporal lang talaga sa mundong ito. Merong tinatawag na eternal life, may tinatawag na glorified body, pagbabalik ng Panginoon Hesus, yung mga namatay kay Kristo ay bubuhayin, papalitan nyo ng katawang panlangit. Hello? Ngayon, doon sa walang relasyon sa Diyos, sabi rito sa Lucas 21 verse 26, sabi po rito, ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakan darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan ng langit. Sa Lucas 21:26. Ito po'y naranasan ng mga taong wala pang personal na relasyon sa Diyos. Kaya, sa habag at grasya ng Diyos, dapat i-share natin yung kagandahang loob ng Diyos, yung pagliligtas. Kaya nga meron tayong School of Evangelism dito, pag Wednesday. Salamat sa 31 students na delegate. At alam ko po, madadagdagan pa yan sa darating na Wednesday. Ito naman, maaring narinig nyo na mga katuroang ito. Pero alam nyo po ang pinakamahalaga. Tanungin nyo ako anong pinakamahalaga. Impartation. Sabi mo sa katabi, impartation. Iba kasi yung talagang, nandun yung presence mo na-impart yung DNA. Kasi ang DNA po ng ministry natin dito, Ministry of Evangelism. Ang DNA ng church na ito ay Ministry of Disciple Making. Ang DNA ng ministry ito ay Ministry of Intercession. Maraming tao natatakot. Dahil nga, wala silang impormasyon na tama. Hello? Kaya, sabi mo siyang katabi, tayo ang gagamitin. Amen? Hello? Kasi ang kaisipan po ng mga taong walang relasyon sa Diyos, iniisip palagi nila na ang Diyos ay babalik para sila ay hatulan. Di ba? Kondinahin at dalhin sa dagat-dagatang apoy. Amen? Wala hanggang kaparusahan. Yan po yung karaniwang nasa isip ng tao. Kaya ang isang taong wala relasyon sa Diyos, takot siyang mamatay. Nung ako po ay walang relasyon sa Diyos, kahit humahawak po ako ng baril noon, takot din po ako mamatay. Bakit? Hindi ko alam kung saan ako pupunta Hello? Pero ngayon may relasyon ko sa Diyos, let your will be done. Kung bubuhayin niyo pa po ako, Lord, gamitin niyo ako sa aking kapanahonan. Kung kukunin mo naman po ako, wala akong magagawa. Kasi hawak mo yung aking buhay. Pero alam niyo po, ito naman ang pangako ng Diyos Totoo yun, mangyayari yun, Lucas 21:26. Pero, yung biyaya ng Diyos, ang sabi sa Roma 8:1, tingnan niyo po, sabi sa Roma 8:1, kaya nga na hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong
nakapag-isa kay Kristo. Kaya pagka ang isang tao tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, pinanganak siya sa Espiritu. Amen? Naranasan niya yung born-again experience, na-regenerate yung kanya Espiritu. Kasi ang sabi sa John 3:6, ang ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Iba po yung kapanganakan sa laman, iba yung kapanganakan sa espiritual. Ang sabi po ng Panginoon Jesus kay Nicodemus, lahat kailangan ipanganak na muli. Kasi yun ang simula ng relationship sa Diyos. Pag tinanggap ng tao si Kristo, bibigyan siya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabi sa John 1:12. At pagka tinanggap ng tao si Kristo, tatatakan siya ng banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu yung tutulong sa kanya para ma-overcome niya yung kanyang sarili, itong mundong ito. Kasi ang kalaban natin, minsan sarili natin eh. At ito sa mundong ito eh. Pero kapag ikaw ay nagkaroon na ng relasyon kay Kristo, matututo ka ng sumamba. Kaya pag araw ng linggo, excited ka pa. Maaga pa, narito ka na para magpuri, sumamba. Nananalangin ka, uhaw ka sa salita ng Diyos. Kasi yun ang katibayan ng isang ligtas. Sumasamba, nagpupuri. Nagsishare ng Word of God. Nag-aaral. Amen? At lumalakad sa patnubay ng banal na Espiritu. At may kapayapaan naman sa puso. Amen? May kapanatagan. At tayo tumatakbo sa isang tiyak na patutunguhan. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Alam natin na mismo sa sarili natin, ligtas tayo. May kapayapaan tayo. Kaya nating i-share ang pagliligtas ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Kasi, personally, naranasan natin. Kaya iba yung nakaranas ng personal encounter sa Diyos. Makikita niyo po yung pagbabago ng buhay. Sasabihin ng mga tao, totoo yan, na may relasyon sa Diyos. Kasi magliliwanag. Hindi naman tayo perfect, pero malaking pagbabago ang makikita. Kung dati, pasuray-suray ka sa kalasingan, ngayon, hindi na. Hello? Nagsishare ka na ng gospel. Nagmamahal ka na sa pamilya. Yung ibibili mo ng alak, ibibili mo na ng bigas. Hello? Ibibili mo na ng pang-ulam. Mamahalin ka pa ng asawa mo. Mamahalin ka pa ng mga anak mo. At magtatagumpay ang pamilya mo. Amen? Kaya napakahalaga ng from fear to assurance of salvation. Yun po yung nagawa ng biyaya ng Diyos. At hindi na tayo hahatulang maparusahan. Amen? Dahil nakapag-isa tayo kay Kristo. Ang Panginoon Jesus po ay nagpunta dito sa lupa, hindi para maghiganti. Amen? Kundi ipakita ang kagandahang loob niya at ipagkaloob ang biyaya ng kaligtasan sa lahat ng sasampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano ho? Sabi po sa John 3:16-17, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, isinugo ng Diyos ang Kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Grabe yung biyaya ni Lord. Hello? Palakpakan natin yung kagandahang loob ng Diyos sa atin pong buhay. Ano ho? Kaya nga po, ang kaligtasan natin, mahalaga po ito. Ano ho? Liliwanagin ko lang, kayo po naririto, nakikinig sa live stream. Ano ho? Yung statement of faith natin, ito yung nabanggit ko na rito. Sabi po rito, salvation is only by God's grace and through faith in Christ alone. Sa Tagalog, naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Pag binasa niyo po yung Ephesians 2:8-9, sabi po rito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kahit walang dapat may pagmalaki ang sinuman. Wala pong qualified na tao para makarating sa langit. Yan ay dahil lang sa habag at grasya sa pamamagitan ng pananampalataya
sa Panginoong Hesus. So, yun lang, mabilis ipaliwanag. Ano ho? Ang salvation is only by God's grace and true faith in Christ alone. Hello. Palakpak po sa Panginoon. Amen. So, pangatlo na po tayo. Ano ha? Madali lang po ito mensahe. Ano po yung una? Ano ang nagawa ng biyaya ng Diyos? From enemy to friend. Number 2, from fear to assurance of salvation. Number 3, from nothing to something. Amen. Ano po ba yung Tagalog? Mula sa kawalan tungo sa pagpapala. Ano ho? Sabi po rito sa verse 13 ng 2 Samuel chapter 9, kaya't si Mephibosheth na pilay, ang parehong paa, ay nanirahan sa Jerusalem at kasalo ng hari sa pagkain. Grabe. Nanatili siya sa palasyo. Sabihin mo siya katabi, nanatili siya sa palasyo. Dahil sa kanyang lolong si Saul, nawala siya sa palasyo. Pero grabe ang grasya ng Diyos. Ibinalik si Mephibosheth ng grasya ng Diyos sa palasyo. From nothing to something. Kung si Joseph, hinango ng biyaya ng Diyos sa kulungan, dinala para pangalawang tao na pinakamataas sa Ehipto dahil sa biyaya ng Diyos. Dinala ng biyaya ng Diyos sa isang mataas sa posisyon para maging pagpapala. Hello? Yung mabuti, yung Samaritana na babae, yung Samaritano na babae, na uhaw sa totoong buhay, pagod na pagod, walang kaligayahan, walang kasiyahan, kinatagpo ng biyaya ng Diyos sa balon. Amen? At naging evangelist, nagpatotoo sa kagandahan loob ng pagliligtas ng Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, si Mephibosheth ay makikita po natin na kasalo na ng hari. Hello. Mula dun sa pagiging kaaway, naging kaibigan. Mula po dun sa pagkatakot, nagkaroon siya ng katiyakan ng kaligtasan. At mula dun sa kawalan, ay napagpala siya. Hello. Pilay. May kapansanan. Sabihin mo siyang katabi, dati ganun tayo. Narealize po ba natin na yung dati nating kalagayan? Hello? Kaya, the more na ipinopromote tayo ng Diyos, the more na ibinibless tayo ng Diyos, dapat makita natin, ako pala naligtas lang dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ako pala narating ang ganitong buhay, dahil lang pala sa biyaya ng Diyos. Kaya lang pala ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya lang pala ako nagkaroon ng kabuhayan. Dahil lang pala sa grasya ng Diyos. Dahil sa isang idlap, pwede mawala yan. Naalala ko po yung nakita ko sa Facebook. Nung nakaraang lindol, nabagsakan po yung kanyang sasakyan. At yung bahay ay lumagpak. Matagal niyang pinag-ipunan sa ibang bansa. So, kaya makikita natin na lahat pala ng meron tayo, biyaya lamang ng Diyos. Hello? Ayun, nakakahinga ka, biyaya ng Diyos yan. Hello? Ay, wala ka sa ospital, biyaya ng Diyos yan. Ang dami ngayong kaya ipagpe-pray natin ang lahat na may sakit. Yung wala tayo sa bilangguan, biyaya ng Diyos yan. Hello, malaya tayo. Bakit kailangan pa ba na humiwalay tayo doon sa biyaya ng Diyos? Bakit ba hindi bigyan natin ng pansin na gawin yung nais ng Diyos? Kasi napakalaking pribilehiyo na yung ginawa na sa atin. Kagaya po ni Mephibosheth. Amen. Dahil po sa covenant po ni David at ni Jonathan,
naibalik ang mana ni Mephibosheth na naiwala ni Saul. Hello? Ganon din po tayo. Naibalik yung mga mana natin na naiwala ni Adan. Hello? Naranasan ni Mephibosheth ang biyaya at kagandahang loob ng hari. So, sa ating buhay po, nung tinanggap natin si Kristo, ano sabi po sa Galatia 4:7? Ang sabi po roon sa Galatia 4:7, di ba? Hindi na kayo alipin, kundi anak. Dahil kayo'y anak, kayo'y ginawa rin ng Diyos bilang tagapagmana niya. Amen? So, ito pong si Mephibosheth ay kasalo na po ng hari. Hello? Kaya, kapag tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, di ba, ang sabi po doon sa Pahayag 3:20, makakasalo na natin siya sa hapag. Hello? Kaya, grabe yung biyaya po ng Diyos sa atin. Dahil sa biyaya ng Diyos, kabilang na tayo sa pamilya ng Diyos. Amen. Hello. Palakpakan po natin ang Panginoon at ito lamang po yung napag-aralan natin ngayong umaga. What grace of God produce? From enemy to friend. Number 2, from fear to assurance of salvation. Number 3, from nothing to something. So tayo po'y manalangin at ang music team ay lumapit po dito sa unahan. Aming Ama na nasa langit, salamat po dahil lamang po sa inyong biyaya, kaya kami po ay naligtas sa pamamagitan po ng aming pananampalataya sa aming Panginoon Hesus. Salamat po na mula po sa dati kaaway mo kami, ay naging kaibigan mo. At mula doon sa pagkatakot na walang direksyon ng aming buhay, nagkaroon kami ng kapanatagan at katiyakan ng kaligtasan ng aming kaluluwa. At mula doon sa walang-wala, nagkaroon kami. Hindi namin may paliwanag, grabe, kung aming ma-realize yung dati naming buhay, iba na ngayon. Dati wala kaming kapayapaan. Hindi namin alam ang araw ng bukas. Hindi namin alam ang aming patutunguhan. Pero ngayon, may nangyayari man sa mundong ito, may pag-asa kami sa hinaharap. Dahil meron kaming buhay na wala hanggan. At kabilang kami sa pamilya mo, O Diyos. Hindi man kami karapat-dapat, pero kinahabagan niyo po kami. Tayo po ay tumayo at awitin po natin ang sukdulang biyaya. Hallelujah. Kami po ay nagpapakumbaba, O Diyos. Kami na naririto, yun nasa ibang bansa at narito po sa Pilipinas, Ama, Ina, Dalaga at Binata. Ginagawa po namin panalangin ang awiting ito na ito po yung kalagayan namin dati. Kagaya po ni Mephibosheth na may kapansanan, pilay, at walang kakayanang gumawa ng mabuti. Pero napakabuti mo. Intentional. Pinasundo ni David si Mephibosheth. Intentional. Nananaog si Jesus dito sa lupa para hanapin ang nawawala, para iligtas. Bagaman kami mga taong makasalanan, kinahabagan mo. Pinawi ang takot, binigyan ng kapayapaan.
suklian na mabuti sa lahat mo ginawa. Kausapin po natin ang Diyos ngayong umaga. Sa aking karumihan, ibig mo ako nang di kayang tumbas. Surrender po natin ang ating buhay sa Diyos. Taas po natin ating kamay. Kinakausap ka ng Diyos ngayong umaga. Personal yan. Kayo po mga nasa tahanan, kinakausap po kayo ng Diyos. Kayo po mga nasa ibang bansa, kinakausap kayo ng Diyos. Personal, mangusap ang Diyos. Ibigay mo lahat-lahat sa Diyos. Papawiin niya yung takot sa ating puso. Kagaya ni Mephibosheth. It is finished. Sabi ng Panginoon Jesus, bayad na tayo. May resibo na. Grabe ang biyaya ng Diyos. Hindi tayo qualified, pero inari niya tayong matuwid sa paningin niya. Dahil sa kanyang anak na si Jesus. Nang di kayang tumbasan, yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Nang gawin po natin itong panalangin. Habang inaawit natin ito, mag-evaluate po tayo. Malayo na narating mo dahil sa biyaya ng Diyos. Buhay ka pa dahil sa biyaya ng Diyos. Niregaluhan ka ng Diyos ng pamilya. Niregaluhan ka ng Diyos ng kabuhayan. Niregaluhan ka ng Diyos ng talento, kakayanan. Ipagamit natin sa Diyos yan. Nagkaroon tayo ng kabuluhan. Si Mephibosheth, dati walang silbi. May kapansanan. Pero, tumira sa palasyo. Kasalo ang hari. Tayo po'y tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Yes, oh God. Lord, salamat sa pagdalaw nyo. Salamat po sa pagbisita nyo. Salamat sa spiritual healing ngayong umaga. Salamat po sa physical healing ngayong pong umaga. Salamat sa emotional healing ngayong umaga. Salamat sa mental healing. Social, oh God. Salamat sa spiritual breakthrough. Sumusuko po kami sa inyo, O Diyos. Ikaw po ang aming buhay. Yung nalalabing buhay namin, yung nalalabing hininga po namin, ipapagamit po namin sa inyo. Kung paano namin naranasan ang kagandahang loob mo, gusto rin po namin itong ipasa sa iba. Sabi po na inyong salita, magiging saksi kami sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Naranasan namin ang biyaya ng pagliligtas nyo sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus para ibahagi namin ito sa aming pamilya, kamag-anak, kaibigan, kakilala, sa mga taong lito, lupaypay, sa mga taong walang patutunguhan. O Diyos, gamitin niyo po kami, O Diyos. Kami po yung nagpapakumbaba. Inaamin namin na kung wala ang inyong grasya at habag,
wala ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, hindi namin magagawa ang bagay na inyong kalooban. Kaya salamat po, O Diyos. I-bless niyo po ang buhay po ng bawat isa. Narito sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Sapat ang biyaya niyo sa amin. Kung anong meron kami sa kasalukuyan, maraming salamat po. Kung anong mga talento, kakayanan, ang bawat isa ay unique ang pagkakadikha ninyo. Ang sabi po sa awit 139, verse 13 to 16, nasa tiyampa kami ng aming ina, hinugis mo na kami, hinubog nyo na kami. O Diyos, meron po kaming kakayanan na wala po ang iba. May husay at galing ang bawat isa na kailangan mailabas po namin ito para maranasan ng maraming tao ang biyaya nyo ng pagliligtas. Tulungan nyo po kami, patnubayan nyo po kami. Salamat po na ang inyong salita ang nagbibigay sa amin ng kaunawaan para makita namin ang direksyon ng aming buhay. Salamat po na didiscover namin, natutuklasan namin ang magandang purpose nyo sa aming buhay. Tunay nga po na ang tagumpay lamang ng aming buhay kapag kami nasa ilalim ng inyong kalooban. Tulungan nyo kami, samahan nyo kami sa patnubay po ng Banal na Espiritu. Aming sinusuko sa inyong aming buhay. Kung kayo po ay ngayon laan po nakarinig ng ganitong pangaral, narito man kayo, nasa ibang bansa man kayo, narito man kayo sa Pilipinas, ang kagandahang loob ng Diyos po para sa lahat ng tao. Kaya ako po'y mananalangin ng simpleng panalangin. Sumunod po kayo sa aking panalangin, sabihin niyo po, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat sa inyong biyaya. salamat po sa inyong biyaya. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Muling nabuhay. Muling nabuhay. Upang tubusin ako Upang tubusin ako sa aking kasalanan. sa aking kasalanan. Inaamin ko, Inaamin ko, nagkamali ako. nagkamali ako. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso Maghari ka sa aking puso. bilang Panginoon Bilang Panginoon. at tagapagligtas. At tagapagligtas. Ako na lang po ang mananalangin, Lord, sila pong nagsuko ng buhay sa inyo. Lord, patuloy niyo pong iparanas ang kagandahang loob niyo sa kanila. O Diyos, yung biyaya. At i-bless niyo sila saan man silang probinsya, bansa, naroroon. Magpadala po kayo ng Kingdom Helper, Divine Helper, na magpapalago ng kanilang pananampalataya para matuto silang manalangin, magbasa ng inyong salita, sumamba at maglingkod sa inyo. Kung meron po mga malalapit na church sa kanila na madadaluhan, may mag-alaga sa kanilang kapatiran, O Diyos. At maging yung mga nasa ibang bansa, magkaroon sila ng dadaluhan para lalong tumibay, tumatag ang kanilang pananampalataya. Lumalim ang relasyon po ng bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa umaga pong ito. Naunawaan namin na dati kami kaaway mo, pero naging kaibigan mo. Na dati kami takot, binigyan nyo ng kapayapaan ng aming puso. Dahil personally, alam namin ligtas po kami. At mula sa kawalan, pinagkalooban nyo kami na masaganang biyaya. Salamat kung anong meron kami. Thank you po. Salamat sa pamilyang regalo nyo sa amin, biological family. Salamat sa spiritual family. Salamat po, may church po kaming nadadaluhan. Salamat po, may bansa kaming natitirahan. Salamat, may barangay, bayan kaming natitirahan. Salamat po sa aming mga kamag-anak, kaibigan, kakilala. Salamat sa aming mga kapatiran, mula kids, youth, at mga magulang. Salamat po, Diyos, may body of Christ na nananalangin sa amin. Salamat po, may mga nagme-mentor sa amin na mga pastor, O Diyos. Maraming salamat po. At higit sa lahat, ipagpatuloy po namin ang DNA ni Jesus sa aming buhay. DNA na nag-iibanghelyo. DNA na nagdi-disciple. At salamat din sa DNA ng ministry sa lugar na ito, the Ministry of Intercession. Pinapanalangin namin na kung paano nyo kami niligtas, gayon din po ang gawin nyo sa aming mga mahal sa buhay, kamag-anak, kakilala, na hindi paligtas. At sa mga kaibigan, kaklase, katrabaho, at
sa lahat ng tao. Dahil dyan nyo kami itinalaga na humayo kami sa buong sangkatauhan at ipangaral namin ang mabuting balita at bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tulungan din niyo po, Ama, yung mga nasa ospital, yung mga may sakit at karamdaman. Touch them. By the stripe of Jesus, they were healed. O Diyos, salamat may doktor, salamat po may nurse, salamat may magagamot. Pero dumadalayan kami, alam namin may supernatural kayong pagkilos. Kagaya po ng ginawa ni Pedro at ni Juan. Ang sabi niya doon sa namamalimos, pera, wala ako. Pilak, wala ako. Pero sa pangalan ng Jesus, lumakad ka. Salamat sa supernatural pagkilos nyo sa mga may sakit. Touch them. By the stripe of Jesus, they were healed. Kung kayo po'y may sakit, ipatong lang nyo po ang inyong kamay sa parte na may karamdaman. Pinapagaling po kayo ng Panginoon ngayong umaga. His name is our authority. Si Jesus po nagpapagaling. Jesus, your name is power. Jesus, your name is might. Jesus, your name is healing. Ang katawan po natin ay templo ng Diyos. Ano man, hindi ko po alam ang sakit ninyo sa loob. Pero pinapagaling kayo ni Lord ngayong umaga. By the stripe of Jesus, they were healed. We are healed in the name of Jesus. Salamat po, Diyos, yung mga na-aksidente, dalangin namin, makarecover sila. Bumalik yung normal nilang katawan dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Lord, ipagtanggol nyo, ingatan nyo ang pamilya ng bawat isa. Iligtas nyo, kung may nangyayari man po sa mundong ito na mga trahedya, alam namin nakasulat ito sa Biblia, pero dalangin ko po, ingatan nyo ang angkan at pamilya po ng bawat isa. Walang aksidente, walang sakuna sa buhay po ng bawat isa. Sila ng mga nagbibiyahe araw-araw, nag-aaral, nagninegosyo, mga OFW sa ibang bansa, sa single, sa tricycle, sa four-wheel, sa eroplano, sa barko. Sa pangalan ng Jesus, winawalang karapatan namin. Anumang accident, sakuna, lahat ng natural evil calamities ay cancel sa angkan at pamilya ng bawat isa. Be disconnected in Jesus' name. At amin din po dinadalangin, lalo na po ngayon may mga nababalita, mga virus na sinasabing DOH. Lord, pahiran nyo ng dugo ni Jesus ang bawat pamilya at angkan ng bawat isa. O Diyos. At Lord, dalahin po namin, hindi sila pwedeng dikitan ng bakterya, microbio, o anumang virus. I cancel in the name of Jesus. Mula po sa kanilang mga anak at apo. In Jesus' name. Dahil ang katawan po namin ay templo nyo. Salamat po Diyos sa favor. At akin din po dinadalangin na ang mga anak nila at apo aakyat po ng anteblado. Yung mga magulang, yung po kanilang sakripisyo, yung kanila pong ginagawang pagluha at pagtataguyod, papawiin nyo ang kanilang mga luha. Ang mga anak nila ay aakyat po ng anteblado. Ang mga kabataan, madidiscover nila ang inyong kalooban, purpose, at magiging pagpapala sila sa kanya-kanyang pamilya. Bless din niyo po yung kabuhayan po ng bawat isa. Mga saka, mga poultry ng manok, poultry ng itik, mga halamanan, trabaho sa gobyerno, sa private sector, lahat ng negosyo. Even po yung mga OFW na nasa ibang bansa. Seaman man sila o anumang kanilang trabaho, pagpalain niyo po sila. I-bless nyo, bine-bless po namin ang mga OFW. Especially yung mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa. Lagi silang cover ng blood of Jesus. Walang aksidente, walang sakuna, walang sakit at karamdaman in Jesus' name. Protektado niyo po sila at yung kanilang pangarap sa kanilang pamilya ay magkakaroon ito ng kaganapan. Sa tamang panahon, uuwi sila para po, O Diyos, maglingkod dito sa bansang Pilipinas. We are blessed. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over our family. We declare that Jesus is Lord over the body of Christ. Maraming salamat po ngayon pong umaga. Hindi lamang kami ang buong body of Christ na nagdaraos po ng gawain ngayong araw na ito. Salamat sa mga kaluluwang naligtas. Salamat po sa mga kaluluwang lumakas. Salamat sa mga gumaling, tumibay, pinalaya. At Lord, salamat sa DNA ng pagiging mapanalanginin. The anointing of intercessor ay dumaloy sa buong body of Christ. O Diyos, salamat po na i-bless niyo po ang bawat isa. At itong buwan ng April, May, June, July, August, September, October, November, December,
lahat ng aming mga assignment, ma-accomplish to. Lahat ng mga documents na nilalakad po ng bawat sa magkakaroon ito ng kaganapan. Yung po mga nag-a-apply sa ibang bansa, magkakaroon ito ng katuparan. May bawas na nag-iintay sa kanila, O Diyos. In the name of Jesus. At salamat po yung mga nag-a-apply sa trabaho dito, magkakaroon po sila ng trabaho. Lord, maraming oportunidad, pintuan ng biyaya sa buhay po ng bawat isa. Basta, matutulang kaming sumunod sa inyo. Matutulang kami sumunod sa instruction ng Holy Spirit. Gawin niyo pong sensitive ang bawat isa sa pagkilos ng banal na Espiritu. Protektahan po namin palagi ang relationship po namin sa inyo. Ingatan po namin palagi ang aming puso, na lagi po kami maging mababa at kayo lamang po ang maparangalan. Salamat din sa ulan, sa mga magsasaka. Salamat sa maayos na panahon. Lalo na po sa mga guro, sa private government, sa mga nag-aaral. Baguhin niyo po yung atmosphere. Mag-create kayo ng tamang panahon sa mga eskwelahan para maging normal ang kanilang pag-aaral. In the name of Jesus. Salamat sa favor. Grabe. Kapag kami po'y nananalangin, may naaayos. Kapag kami po'y nananalangin, may nabubuo. Kapag kami po'y nananalangin, may naitatayo. Thanks for everything, O Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all po.